na Thank you, light. Teach! Ay, Baka stop may ko pala 'to. magbabat in lang na mga ulo dito. Dito si Naomi. Ang cute. Si Naomi yan. Pag may nakita Yes. tayong biglang ano, ay Oo, wait, live na ba ulo. tayo? Wait lang, mag-mute lang Ay, ako, Teach. Kasi maririnig sige. na ako, di ba? Yeah, yes, and live na nga tayo. A blessed Sunday afternoon po. Hello everyone. Sa lahat po ng magjo-join. So, we're just gonna share yung FB Live natin sa mga groups and sa mga FB pages natin. Hello po. Ang daming excited sa topic na to, lalo na neurodiversity affirming and strengths-based speech therapy practice yung topic natin. Super, super excited. So, hello po sa mga magjo-join. Kung napapanood nyo na po ito, help us by sharing this live. Ha? Share sa mga groups natin. Share lang po ng share. Ayan, share ko lang din yung page. Hello po sa inyo. You can comment kung saan po kayo, yung location po ninyo, where you're joining us from. Hello po sa inyo. Yan. Blessed Sunday afternoon to everyone. Ako po si Miss Joy SP, your solo parent speech pathologist. And I provide services like this po, free webinars and live events, online speech therapy and assessment, parent caregiver coaching and training, as well as for companies and schools po. I also want to share na may mga regular monthly segments po akong ginagawa, which is yung Awesome Minds, where I feature and invite guests, awesome individuals, for them to share their awesome stories and their family stories. And we also have RSL Peeps Collab, which is yung event po natin for today, where we put the spotlight on speech pathologists and we invite them and they share their um, topic of interest and expertise sa mga followers and viewers po natin. And then we have a team for our awesome top tier team of professionals. So mga OTs, doctors, SPED teachers, at iba pa. Lahat ng involved po in our inclusive community. So I try to invite guests who will provide and share their information with us po and their skills. So for today, ito po yung ating magiging topic. Napaka-interesting po ng topic natin with Teacher Rosie, RSLP. So hanapin niyo po yan sa Facebook. That's her page po, Rosie RSLP. And salamat po sa inyo na nag-join. Hello, hello po. You can comment down kung may questions po kayo as we're discussing. And kung may comment kayo, and we'll try to answer and read through them later po. Salamat po sa oras niyo. I hope everyone is safe. Sobrang thank you, Lord, kasi hindi tayo sa NCR and dun sa area natin, hindi ganun as expected. Si Bagyong Opong from supposed Typhoon 3 to 4. And we pray for those na natamaan naman severely sa Masbate, Northern Samar, yun po yung naging medyo mas mataas kasi yung casualties.
Hello, hello po sa inyo. Hope you can put in the chat box kung taga saan po kayo. Yan. May comment na tayo. Nawawala po, tinatanong niya yata, I guess, kung nawawala ang pagiging gestalt. Parang feeling ko yun yung question niya. Mami Jean, you can do a follow-up comment or question dun sa tanong mo para mas maging malinaw po siya. Hi, Mami Lee! Hello, thank you po for joining us. Hi, Teacher Mary Jean. I hope you're doing well and safe ka and okay ka. So, i-introduce ko na po ang speaker natin for today kasi super, super ganda po ng topic niya. So, our speaker for today, Teacher um, Rosie, is a registered speech language pathologist with 17 years of practice, focusing on pediatric language development. She has trainings in DIR, floor time, sensory integration to executive functions, and social thinking skills. She also took early childhood education to further her understanding of how children learn. But the most important job of all is being a mom to her beautiful autistic daughter na Naomi. So let's all welcome Teacher Rosie, RSLP. Sana narinig niya tayo. Ayan. Hello po, Teach. Hi. Thank Hello you so po much sa for lahat ng saying viewers. yes. Thank you po. Thank you din for inviting. Super salamat. Yes. Okay, you can share your slide, Teach. Ayan. Nag-load na ba, Teach? Okay na Yes. dyan? Yep. Yan. So, good afternoon. A happy learning Sunday po to everyone. So, our topic for today is neurodiversity affirming and strength-based speech therapy. So, ito pong presentation ko na to, medyo leaning towards the practice of speech therapy. Pero, pwede din naman natin ma-adapt yung principles into how we do activities at home. Okay? Okay. Thank you for the very, very nice introduction. Um, Miss Joy. So, I am known by my colleagues and my clients as Teacher Rosie. So, mahahanap niyo po ako sa mostly dito sa Bulacan sa Exceed and sa Theratalk in Plaridel. Exceed po is in Giginto. Okay, so for financial disclosures, ah Teacher Rosie, or personally, wala po akong financial interest or ties in all of the materials or any approaches na mape-present ko po dito sa presentation. And I will not have any monetary na makukuha from this presentation. So, this is all for learning po. Okay? And non-financial disclosures, apart from my professional experiences, I will also be sharing my personal experiences na din. So, neurodiversity affirming, medyo parang loaded, medyo masyadong technical. So, himay-himayin po natin. Neuro stands for brain, diversity stands for differences or variation, pagkakaiba-iba. Affirming stands for acceptance. Okay? So in essence, ang idea po ng neurodiversity affirming is yung pag-acknowledge natin na ang human brain ay magkakaroon ng pagkakaiba-iba. Okay? Magkakaroon siya ng differences. So it abolishes the idea na merong normal brain at merong abnormal brain. Hindi na po ganon. Sa neurodiversity affirming po, ang pagtingin na po sa human brain, meron na tayong neurotypical. Sila po yung mga nakararami. Okay? Nagkataon na sila yung pare-pareho eh. Sila yung regular. So, they are seen as neurotypical. Okay? And yun naman pong mga neurodivergents. So sila neurodivergents naman po, sila naman po yung may mga naiba dun sa typical. Hindi po mali, pero naiba lang. Okay, so mga neurodivergent brain, andyan yung mga ADHD brain, autistic brain, katulad po na nandito sa picture, sensory processing, dyslexia, marami pa pong iba. OCD, anxiety, demand avoidance, marami pa po.
Okay? So, sa neuro-affirming practice po, ina-acknowledge natin na kahit magkakaiba ang brain na to, lahat sila ay capable of learning. Okay? So, para mas ma-appreciate natin yung approach, kailangan medyo i-contrast natin siya dun sa nakasanayan, dun sa traditional approach po natin. Yan. So, dun sa traditional approach po kasi, yung parang mindset or yung thinking is deficit-based siya. Okay? Tinitingnan natin ang autism or ang isang diagnosis as something na kailangan siyang i-correct or kailangan siyang i-fix. Well, sa neurodiversity affirming naman po, um, ang focus na natin dito is not just the label, no, yung mga hindi niya kaya, but yung mga strengths niya. Ano yung kakayahan ng bata, ano yung mga interest, ano yung mga sensory preferences niya para masuportahan yung pagkatuto ng bata. At ang goal po ng intervention, sa traditional dati kasi, 'di ba, ang goal is ma-reduce or ma-eliminate yung mga symptoms. Kailangan magmukhang normal. Sa neurodiversity affirming, ang goal po natin is ma-promote ang self-worth ng individual. Okay? Ayaw mo naman na lumaki or lumalaki yung bata na meron siyang feeling na parang iba ako. Okay? Hindi ako yung mga gawi ko ay mali. Okay? And syempre, to promote self-advocacy and independence in the future. Ang role po ng therapist sa traditional approach is an all-knowing expert na nagde-direct for normal behaviors. Nagtuturo, oh, ito ang dapat mong malaman ha, ito ang dapat mong matutunan. Sa neurodiversity affirming, ang isang therapist collaborates with the client, collaborates with the kids, okay? Ino-honor namin kung ano yung mga experiences nila, anong perspective nila, anong preferences nila, anong interest nila, at ini-integrate natin yon sa intervention and planning. Pagdating naman po sa view of yung mga meltdowns, aggression, or challenging behaviors, dati kasi sa traditional approach, ang gusto mo dyan is to extinguish the behavior, di ba? Nandiyan yung planned ignoring, redirection, gagamit ka ng rewards and even punishments, di ba? Pero sa neurodiversity affirming po, si therapist employs co-regulation strategies para matulungan yung bata na mabalik siya dun sa calm self niya. Okay? Ina-identify din ano ba yung cause nitong behaviors or challenging behaviors na to. Sensory ba to? Escape? Masyado na bang mahirap yung task? Di pa ba kaya ng bata? Kailangan bang i-break down? Fight or flight? Okay, so ang goal ni therapist ay identify niya yung underlying cause at ma-address to. Sa stimming naman po, so dami nating types of stim, may auditory stim, verbal stim, tactile stim. Sa traditional approach, ito ay unacceptable, 'di ba? Pinapatigil, kailangan i-extinguish, kailangan mawala. Okay? Sa neurodiversity affirming approach po, ito po ay accepted at binavalue natin siya as something na kailangan ng isang neurodiverse individual para masupport ang kanyang sarili, okay? Makaregulate, makaprocess, kailangan niya yon. And ang job namin, ang job natin, is to support them na makuha yung stems na yon in a non-harmful way. Okay? But if ever na kung yung stems na yon is due to overwhelm or underwhelm, kailangan mai-adjust natin yung environment. Okay. Pagdating naman po sa play, ang view of play dati, 'di ba? Ang kumbaga ang valid play lang naman dati, naisip natin is kapag naglalaro yung bata ng mga lifelike toys, cooking toy set, doctor set, dolls, and nagre-reenact siya ng mga ah activities. Okay, kunwari nagsusubo sa bata, ng doll niya, ganun.
And we view play as kailangan nakikipaglaro sa ibang bata. Sa neurodiversity affirming po, naniniwala na walang tama at maling paraan ng paglalaro. Dahil ang play ay isang self-expression ng bata, and all types of play is valid. Nagla-line up ng toy, nagsispin, nagsusort, lahat ng play na yan ay okay lang. And hindi kailangan laging social ang play. Kahit naman tayo, 'di ba? Minsan may solitary play din tayo as adults. Okay? In terms naman po of compliance, sa traditional approach, priority ang compliance. Kailangan sumusunod ang bata para matapos ang activities, para matapos yung mga target goals for the session, and nag-employ ng mga rewards and punishments para matapos or para sumunod ang bata. 'Di ba? Lalo na pag mga non-preferred, yung mga hindi naman masyadong gusto ng bata, nahihirapan. Okay. Sa neurodiversity affirming po, ang activities ay ina-adjust or dinidiscontinue depende sa engagement ng bata. Okay? So, hindi naman porket nag-disengage na yung bata, i-discontinue na. May mga prompts pa, okay, na itatry na kuhanin ulit yung attention or engagement. Pero kung something na hindi talaga siya meaningful para dun sa bata, dinidiscontinue siya. Okay? Hindi rin po ginagawa yung pag-withhold ng preferred item. Okay, you say this muna before I will give this to you. Hindi po. Okay? And dito, vina-value and ina-accept natin if the child refuses. Okay? May value ang no. May value ang no, nire-respeto natin yon. Sa social skills naman and communication, okay? Sa traditional approach kasi, ang tinuturo natin or nagre-respond lang tayo pag when we teach the neurotypical ways of communicating. 'Di ba? So, look into my eyes, 'di ba? Hands down, whole body listening. Yan. And naniniwala kasi sa, 'di ba, sa traditional approach dati, ang belief is may lack of empathy. Kumbaga, si autistic child, hihirapan siyang makarelate because wala siyang reduced ang kanyang theory of mind. Dito, one-way deficit eh. Kumbaga, ang may problema yung bata, ang may problema yung autistic person. Okay? So, neurodiversity affirming approach po. We honor all forms of communication. And the double empathy problem theory. Okay, dito sinasabi niya na hindi yung may autism lang ang may problema. It's actually a mismatch of communication styles. Okay, it's a two-way misunderstanding. Kaya mutually dapat mag-adapt. Okay, mas i-discuss ko to later. Okay. Okay, so paano ba natin siya, yung mga principles na yon, paano natin siya ma-apply into therapy? Okay. Parang na-experience nyo na ba or nangyari na ba sa inyo yung parang nasa session or nag-activity kayo, pero parang hindi ka makapasok doon kay kid? Diba? Parang may iba siyang ginagawa, hindi mo siya ma-engage, hindi siya sumusunod sa activities mo, hindi siya nakikinig sa'yo. Parang as a therapist, parang, totoo, wala akong nagawa, wala akong nagagawa. So, nape-pressure ka na may ma-accomplish ka dun sa session mo. Tapos, so, ang nangyayari, nagpipilitan kayo tuloy ni kid. Ikaw, frustrated ka siya naman. Anxious naman din siya kasi pinipilit mo siya dun sa activity na hindi naman niya gusto or hindi pa naman siya ready to do it. Okay? So, in my practice, fina-follow ko po itong um, pyramid of skills na ito to make sure na matatarget ko or magiging effective yung mga communication strategies na ibibigay ko. Okay? Sa bottom part is yung bodily autonomy and regulation. Middle part
engagement or yung child's participation. And on the top part, nandun pa lang yung communication. Andun, dun ko pa lang maipapasok yung mga speech, language, and communication goals ko. Okay? So, hindi ako pwede na mag-target na agad ng mga communication goals ko kung hindi ko alam itong nasa baba, yung mga base ng aking pyramid. So, let's start dito sa bodily autonomy and regulation. Siya yung pinaka-foundation, siya yung pinaka-core ng aking session. Okay? So, bodily autonomy, okay, very important siya. Not for neurodivergence lang. Actually, importante din to even sa regular kids eh. Pero, yung mga neurodiverse, they are specifically taught itong skill na to that they have the right to their own bodies. Okay, pwede silang mag-consent, pwede silang pumayag or hindi pumayag sa physical touch or tactile input. Sa atin kasi 'di ba sa speech therapy, nag-employ tayo ng mga sensory inputs, especially mga tactile cues, 'di ba? Pagka nagpa-prompt, OPT, yan, or kung nagdi-DTTC, depende kung ano yung approach. Pero, madalas tayo na nagtatouch sa face, nagtatouch sa body. Okay. So, importanting. Tapos, we are also in a special place para maturuan yung bata to communicate this, to communicate yung consent, to communicate na ayaw nila. Okay? At very important to sa mga autistic children, especially yung may mga communication challenges kasi sila yung mga usually hindi nagsusumbong, hindi makapagsumbong, hindi marunong magsumbong. Okay? So, and there are studies that suggest that autistics have a higher chance of experiencing physical, emotional, and sexual abuse than their neurotypical peers. Okay? So, kapag when we require muna permission from our clients before we touch them, we teach them that consent is important. Na kailangan pala na aware ako dito sa katawan ko. Sino ang magta-touch, okay? At meron akong right kung gusto ko or ayaw. Okay? Kasi kapag hindi natin in-honor yon, pag hindi natin in-honor yung um, permission nila, pag di na natin inantay yun, somehow, parang pinapakita natin sa kanila na any adult is allowed to touch them even if they feel uncomfortable or even if ayaw nila. Okay? So, very important po ito. Okay, so ano yung mga strategies na pwede nating ma-promote yung bodily autonomy? So first, syempre, receiving permission muna before providing yung mga sensory input. Okay? Okay, hawakan ni Teacher Rosie yung head mo ha, tapos sasandal muna natin dun sa wall. Okay? And continuously checking in. O, okay, okay naman? Masakit ba? Okay? For example, kung nagmamassage. Okay? So, ito, hand under hand assistance versus hand over hand assistance. Kasi, actually, dati ganyan din ako. Naghohoha din ako. Okay? So, usually, di ba, pagka hindi masyadong nag-follow ng instructions or kailangan ng physical prompting, di ba, usually, we grab the hand. Okay? Tapos, we lead it. Ngayon, usually, hand under hand. Okay? You let the child lead you. Okay? Kasi katawan niya yun eh. Okay, and we honor all forms of communication, body language, kahit non-verbal communication. Okay, hindi kailangan masabi muna ng bata na no or ayaw before mo ma-recognize na, ay, ayaw niya. Ay, hindi niya gusto. Okay? And discussing why you are providing the sensory input kay kid. Okay, roll si teacher ng ball sa'yo ha, para ma-relax. Okay, so kahit non-verbal si kid, you have to presume competence. Okay? Okay.
Teacher Along, Rosie, yes, sorry, ano lang ako, balik ako dun sa last slide mo. Ang ganda nitong topic mo ng bodily autonomy and how you're discussing talaga. Siguro, parang something that I just want to highlight sa mga audience natin, tsaka sa followers and viewers natin is, kung habang nanonood kayo nito, sana nare-reflect nyo sa bahay paano ito, anong itsura nito sa bahay. Kasi lahat ng mga binanggit dito, if you think about it, dapat tung awareness ng bodily autonomy, tung nagsusupport, yung nagpo-promote tayo, nagsisimula sa bahay. So, ibig yes. sabihin, kapag meron kang bata na binibigyan mo ng pagkain, pinapaubos mo, yung mga ganong bagay ba, dapat ikaw as a parent, as a tito, as a lola, as a caregiver, na-recognize mo na yung bata ay nagpe-present ng signs na discomfort, baka full na siya, baka hindi pa siya ready, mga things na ganito na nagre-respond na tayo with adjustment dun sa kilos natin. Kasi yung kadalasan, hindi sa bahay, kung anong, Yes, 'di totoo ba? yan. Kung ano sinabi ng adult, hindi pa to ubos. Tapusin mo pa to, 'di ba? Yung mga ganung bagay. And alam mo yun, sumatawa tayo kasi even ourselves, we are guilty. Like kahit ako din sa kids ko ganyan. And it really takes the effort and awareness na, uy, nagbibigay siya ng sign kapag one or two times na inaalok mo tapos ayaw na, 'di ba? Baka sign na yun na baka busog na siya, na baka something else, 'di ba? Yung wag nating paabutin sa paluan, 'di ba? Sa iyakan kasi pinipilit mong ubusin niya yung sinabi na niya na hindi na niya gusto ngayon. So, itong mga bagay na to, yung dinidiscuss mo siya, sabi ko, ang ganda, pero parang sabi ko, sana nare-recognize ng mga viewers na it starts in our home, sa family natin. Tayo ba nagpi-pay attention tayo? Ito pa yung isa na very common sa kultura nating mga Pilipino. Pag nagkikilitian or pag nagkikiss, ikaw na parent, ikaw na tita, ikaw na cousin or lolo't lola, 'di ba? If the child is showing na uncomfortable siya or hindi siya ready tumanggap ng kiss or hug, 'di ba? You adjust. Hindi yung dahil lolo ka or dahil tito ka na adult, gusto mo siyang ihag at that time, go ka lang kahit na nagpapakita siya ng discomfort or hindi niya gusto or hindi ka pinapansin. So, itong mga ganito, parang gusto ko lang siyang i-throw at dun sa nanonood sa atin or makakapanood nito na reflect po tayo sa bahay natin. Anong itsura nung um, showing support for bodily autonomy ng mga kids natin, lalo na yung mga non-verbal, lalo na po nung mas maraming level of support ang kailangan, yung nasa level 2 or nasa level 3 ang support na kailangan nila, di ba? How does it look yung nagre-respect tayo sa no nila or maybe signs na nagpapakita sila ng discomfort nila or ng protest nila or ng rejection nila dun sa mga ginagawa natin. Mga ilan lang po yun sa common na culture. Pero if you think about it, 'di ba, sometimes na-offend yung adult kapag hindi pinagbigyan na i-kiss or i-hug or Yes, yung mga totoo ganon. yan. 'Di ba? Pero ito na nga, dito po nagsisimula yung pag-respect at pagtuturo natin ng bodily autonomy sa mga kids natin. Yes, So, they yun have lang. yung respect nila sa own body nila. They have the right. Sila ang ruler ng kanilang own body. Correct. Thank you, Teach. And go for the Okay. regulation. Yes, thank you. Yan nga. So, along with bodily autonomy, another core foundation is yung regulation. Okay? Sa regulation, dito na papasok itong ating eight senses. Okay? Si hearing, si taste, touch, proprioception, or our body in space, interoception, or our internal signals. Nagugutom ba tayo? Masaya, natatakot. Okay? Vestibular, our movement. Smell, sight. Okay? Itong eight senses po na ito, dito pumapasok yung information papunta kay brain. And that is how we experience the world. Okay? So, ang isang batang neurodivergent, usually, may sensory dysregulation po sila. Okay? Ang sensory dysregulation, ang ibig sabihin is kapag ang kanilang katawan is out of balance due to sensory experiences. Okay? It's either there is too much or too little na sensory stimulation. Okay? Depende kasi yan sa threshold ng bata. Iba-iba ng tangke. Okay? May malaki yung tangke, may maliit ang tangke.
May malaking pangangailangan, may maliit ang pangangailangan. Depende pa sa bawat isang eight senses na yan. Okay? Ang optimal state naman po is yung just right na arousal level and calm alert to match the activity. Ibig sabihin, ito yung goal. Okay? Para mag-learn ang bata, kailangan nasa optimal state siya. Okay? Pero dahil nga may sensory dysregulation, okay, punta tayo dito. So, on the right side, itong quadrant po na ito represents um, yung threshold, kung mataas ba ang threshold ng bata, malaki ba ang tangke ng bata. Sa baba naman is low threshold, kung maliit ang tank ng bata. So, dito sa right side, kung actively seeking ba siya, kung talagang sinisik niya actively yung sensory input na kailangan niya. And sa left is yung kung passive lang siya. Okay? So, dito, may four profiles eh. Si sensory seeking, si low registration, si sensory sensitive, and si sensory avoiding. Actually, itong topic na to would need another session. Okay? Pero, ang importante dito, you have to know the unique needs of the child dahil para ma-feed mo siya, para malagay natin siya dun sa optimal state niya. Okay? Dahil when the child is dysregulated, either overwhelmed siya or underwhelmed dahil sa lack or overwhelm of sensory input, they are not in their optimal state for learning and engagement. Hindi ready si brain na mag-process ng information. Dahil si brain ay busy siya eh. Uunahin niya, isa-cheat yung sensory needs niya. Okay? I am sure most of you are familiar with the pyramid of learning. Maraming best na po itong nai-present ni Miss Joy and other therapists. Professionals. Yeah. Yes, other professionals. Okay. So, yung mga sensory systems kasi nandun sila sa ilalim eh. So, ito yung priority ni brain. Hindi mo pwedeng sabihin kay brain na mamaya ka na mamaya mo na hanapin yung mga sensory input, mamaya ka na mag-regulate ng sensory systems mo. Unahin mo muna tong activity natin. Correct. Hindi. Sagutan mo muna to sa school, Yes. ganyan. Tingnan nyo po nasa taas, so Mag academic learning. Mag-answering Pinaka-top. questions muna. Correct, 'di ba? Hindi. Okay? The brain will always prioritize meeting the sensory needs muna before makaprocess ang bata ng information for learning. Okay? So, taking into consideration ang lahat ng mga sensory preferences ng bata, we promote a feeling of safety and a feeling of being supported to learn. Oh, 'di ba? So pag na-meet natin na nasa optimal state na ang bata, yan, ready na siya to learn. So ano ba yung mga strategies para ma-promote natin ang regulation? Okay? Open access to sensory activities. Pag sinabi nating open access, without conditions, yan, hindi pwedeng, kailangan nakapagsagot ka muna ng mga 10 items bago ka pwede mag-jump. Yung ganon. Hindi. Okay? Pag nakita mo na ang pangangailangan ng bata for a sensory break or a sensory equipment para ma-regulate ang kanyang sarili, it is our job to give them access to that. Okay? Kailangan din ma-integrate ang mga sensory and movement activities during the session. Okay? So, sa mga parents po, pag nakita nyo na nagpapa-movement activities ang speech therapist nyo, okay lang po yun. Hindi po sila nagpapanggap bilang OT. Okay? Ini-integrate po nila ang mga tinuro ng OT sa kanila para ma-provide or mailagay ang bata sa optimal arousal state para ang brain ready for learning. Okay? Para mas makapasok si speech therapist dun sa bata. Okay. Dito din, we also set up the environment to match the child's neurological threshold. Okay, dito yung gagamit ka ng isolation area kung masyadong overwhelming yung maingay sa bata.
Okay? Pwedeng nagsisession dun sa swing, pwedeng merong calming background noise, okay? Just to provide, okay, yung mga needs, sensory needs ng bata. Adjusting pressure, timing, and duration. Yan yung sinasabi ko yung mga tactile inputs. Usually kapag speech motor activities. Okay? And continuously adjusting sensory input when the child is satiated. Okay? Kapag nakita natin na medyo satiated na, na ibigay na yung pangangailangan ng sensory system, pwedeng lilipat na siguro dito sa may mat area or pwedeng mauupo na from the swing. Okay. Ang next na area na natin sa taas ni bodily autonomy and regulation is si engagement. Okay? So, once na na-provide na natin yung mga sensory needs ng bata and the child is nasa optimal state na siya, we wanted this child na masustain yung kanyang participation. Okay? So, para masustain natin yon, we use strength-based strategies. Okay? Una, we identify ano ba yung mga areas, ano ba yung mga skills na magaling ang batang ito. We also reframe yung mga autistic traits, 'di ba? Usually, ito yung red flags. Autistic traits, they are now your autistic learning styles. Okay? Ganito matuto tong bata na ito. And we also use deep interests to support learning. Okay? So ito, pag-isipan nyo to ha. Think about this. Neurotypicals spend their energy working on their strengths, interests, and things that they are good at. While the neurodivergents spend their energy trying to learn like a neurotypical. 'Di ba? Actually, medyo ano din to sa akin eh. What if we give the neurodivergents a chance din naman to focus on their strengths, to focus on their interests, 'di ba? Not trying to learn like a neurotypical. Okay. Ang ganda, Et sorry teach, ang ganda nung sinabi mo na yon yung dun sa baba, no? Medyo, nag-react lang ako. Pero kasi, di ba, totoo po yun. Parang isipin nyo how much we support neurotypicals dun sa mga, kasi nga common eh. Kasi ito yung parang expected, di ba? So, ang dali for them. Pero if you think about it, yung mga neurodivergents, yung sinabi dito, oh, they spend their energy trying to learn like a neurotypical. So, minsan parang kino-question natin kung bakit yung isang autistic brain ay sobrang engrossed sa mga dinosaurs or bakit sobrang galing nila sa mga numbers and plate numbers or 'di ba or other things na mga interest nila. But if you think about it, kung tayo mismo will parang get out of our comfort zone, think out of the box, and support kasi ito yung interest ng child natin eh. Yun po yung ibig sabihin ng strengths-based support. Kung ano yung interest, we follow it. Tapos we provide opportunities, different types and different ways na ma-support natin yung interest nila, ma-build on doon. Kasi yun yung strongest, easiest way na matuto sila. Kasi preferred nila yun eh. Bet na bet nila yun eh. So, 'di yes. ba pag sinusupport natin sila, natuturuan natin sila ng labels, natuturuan natin sila ng comprehension skills, lahat, mga adjectives, yung mga things na yun kasi nire-relate mo dun sa highly motivating and interesting things nila kesa yung paulit-ulit mong binabawasan. Naku, sobra na to. O, tama na, hindi na pwedeng manood ng anything about dinosaurs. 'Di ba? If you think Yes. about it, 'di ba? Nililimit pa natin sometimes. So as long as hindi harmful, as long as hindi po siya nakaka-harm sa self niya or to other people, 'di ba? We can provide support. And then yun nga, yung learning nag-guide natin and napo-provide natin ng opportunity to understand and to share and connect with them po. Ayun, sorry na sa ano. And then we can continue. Yan. Thank you, Teacher Joy. Totoo yan. Okay? Support their interests. Okay? Ito ang OGAI. Autistic Intelligence. Ito naman talaga, Correct. 'di ba? Wala pa yung mga Lala. ano na yan, AI Artificial. ngayon, artificial Correct. intelligence. Magaling na sila, 'di ba? Correct. Yan, they are very very um
good with details, 'di ba? Yung precision nila. They have good memory. They have expertise in favorite topics. Yun nga, dinosaurs, cars, pop Correct. songs, lahat ng area of interest nila. And they are really good with visual and spatial abilities, directions, di ba? They are good in calculation. Some are hyperlexic, maagang natuto magbasa, magaling magbasa. Some are gifted in drawing. Some are inclined to music. Yung iba, routine-oriented, kaya madali makarecognize ng pattern. Okay? And sila, ayaw kasi nila yung mga sudden changes eh, di ba? Medyo ano sila sa transition, difficult sa kanila. Kaya, they are organized and they plan ahead. Okay? So, these autistic traits, okay, these are their ways to learn. So, kailangan ma-integrate ito sa activities, sa session. Like for example, kailangan, kumbaga kung mas komportable yung bata na nakalatag na sa kanya, ano yung mga gagawin niya sa session? Dahil nga, gusto niya nakaplan ahead eh. So, yun. We have to do that. Also, using deep interests. Okay? To, gusto ko ma-reframe sana natin yung obsessions eh. Okay? We start with using a language with the positive connotation. So, instead of labeling it as an obsession, I think mas better kung it's a preferred activity. This child is fascinated with it. He enjoys this, or he is interested with this, or he is passionate about this. Okay? So, for example, this child is very fascinated with dinosaurs. Okay? So, early childhood learning kasi, early childhood, meron tinatawag na provocations. Okay, yung provocations, these are activities, these are materials na intentionally ginagamit mo or nilalagay mo dun sa learning space para ma-provoke yung bata na maging curious, mag-create siya, mag-think. Okay? So in this case, ang mga provocations natin will be all around the child's deep interests. Okay? Mayroong mga blocks, may movement exercises like dinosaur yoga, books, clays, felt and eggs, magnetics, actually madami. Okay? Napakadaming dinosaur-related materials. And it's up to your resourcefulness and creativity paano mo mai-integrate dyan yung mga speech and language goals mo. Actually, hindi lang speech and language eh. Kahit academic goals eh. 'Di ba? Correct. Writing, matching, cognitive tasks. Madami ng mata-target. Okay? Rainbows. Isa sa mga common na gustong-gusto ng mga kids ko yung rainbows. So, gustong-gusto nila lang yung rainbows because it provides predictability. 'Di ba? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. 'Di ba? So, laging very, very predictable. May sequence. 'Di ba? Comfort zone ng mga bata yun eh. So, materials to support their learning. Yan, you can provide blocks, sorting materials, songs, favorite song ko sa YouTube, color song, concept sort, favorite story ko, Brown Bear. What do you see? And ito, si colorful semantics. 'Di ba? You can teach how to combine words using colors. 'Di ba? Nag-comment si Mami Zil ni Awesome Ella na si Rainbow daw ang favorite ni ni Ella. Isa sa Hi Ma'am. Hi po! Um ang daming Yes! meron na Very tayong ano page yan. 35 viewers. Oh, Hello po! saan ka pa? Hello po sa 36 sa lahat po nagjo-join sa atin. Napakaganda po ng topic. And if you think about po dun sa pine-present na po na examples ni Teacher Rosie, if you think about it, pumapasok na dito yung pagiging multisensory. Kasi iba-ibang ways po, iba-ibang feelings yung pinoprovide, iba-ibang
visual cues and support yung napoprovide dito sa mga samples na pinapakita niya sa atin, di ba? So many ways that we can teach learning in a multisensorial way. Pero Ayun. working all around pa rin sa interest and strengths ng bata. Okay? So, yan. Ang next naman po na area of interest usually ay transportation. Yan. So, you can have carpet, mats na parang road, building blocks na cars, books. You can even do arts and crafts, mag-sorting ng mga transportation, um, even build a sensory bin together. O, 'di ba? This is very satisfying. Lalo na kapag ito yung deep interest ni kid. Okay. Bakit ba kailangan ng gamitin tong mga deep interest ng bata na ito? Because ito yung area of expertise nila. So it will increase their self-esteem and confidence, 'di ba? With increased self-esteem and confidence, mas maano mo kasi yung spontaneity ng skill. Okay? And these specialized knowledge and skills may lead to a future or a possible career path. Oh, 'di ba? Magaling sa math. Okay, pwedeng accountant, 'di ba? Magaling sa symbols, sa patterns, ay, IT. Mhm. Okay? And it also allows for authentic self-expression. Okay? These are all their spontaneous responses of joy. It increases their contentment and gives them a sense of purpose. Actually, isa to sa mga medyo challenging na kids ko. Hindi challenging yung mga masyadong aggressive sa akin eh. Ang challenging sa akin pagka meron akong nakuha na kid or na-deck sa akin na kid na sobrang nagmamask na. Okay, yung parang compliant na lang. Alam mo yun, nag-iintay na lang siya ng instruction. Wala siyang sariling gusto. Wala siyang sariling interes. Yung parang sobra siyang na-train to listen and follow lang. Yes. Tapos, wala siyang, parang nahihirapan ako to, saan ba yung joy mo? Correct. Saan Ano ko ba yung makikita yung authentic, spark mo? yes, yung authentic self-expression mo. So, if you think Yes. about it, 'di ba? Kaya napaka-importante na mag-reflect tayo again sa bahay po natin. How are we supporting? So, doon ko ulit dadalhin kasi sa bahay nga ito nahuhone, 'di ba? How are we supporting our kids sa interest nila? Tayo ba yung unang bumabawal kasi feeling natin puro yun na lang or sobra na lang doon, 'di ba? So, tignan po natin, mag-reflect po tayo doon sa way tayo nag-relate sa kanila or nagiging supportive ba tayo or nagpo-provide ba tayo ng opportunities para mag-grow sila. Kasi again, yun nga po, yung authentic self-expression nila doon, doon mo makikita sa mga deep interest nila eh. So, nandun po yung connection. If we just give our time and energy and focus on joining them instead of pagbawalan yon or hindi, wag Mm-mm. yan, ito yung gusto ko, ito yung dapat, ito yung ginagawa Yung mo, di ba? dapat, mag-ano ka, mag-read ka na nitong book na to, itong Correct. topic na to. 'Di ba? Oo, kaya nga po ang nangyayari, nagma-masking sila, yung term na yun na masking. They try to make everyone around them feel na nag-adjust sila para yun, para kumbaga maka-reach ng ay ginagaya niya ganito, ay parang typical na siya, ay kaya naman pala niyang sumabay sa ganito. Nakakapagod po yun, nakakaubos po ng Yes. energy po yun. And ang And mental health ng mga correct batang ito. po. Correct. So, maging careful and mag-reflect po tayo kung paano tayo nagsusupport dun sa bahay natin, kung paano natin na ipapakita ito. Yan. Okay. And how does this relate to engagement? Okay. Science tells us that interest increases dopamine. Okay? And dopamine is needed for attention and learning. Okay? Meron din pong meaningful learning theory. Dito sa theory na to, sabi niya, for learning to occur, kailangan yung bagong knowledge na ituturo natin ay ma-relate niya or ma-connect niya sa present knowledge na meron na siya. So in this case, a new skill na gusto nating i-present or ma-learn ng bata, kailangan ma-connect niya sa something na alam na niya, which is yung mga interests niya. Okay? This will create a network of knowledge na organized and interconnected.
Okay? Mas ang ganda nun. Kasi sa atin, in speech pathology, 'di ba? Ang ganda nung yung concepts mo ay interconnected, 'di ba? Versus nakabisado mo lang, rote lang, 'di ba? Parang single connection lang ang mga concepts versus pag na-imagine mo yung brain ng bata, yung mga concepts niya nakamap, tapos ang daming connections, ang ganda. Mhm. Okay? So, given this, um, meaningful learning theory, sinasabi niya na when you use the interest ng bata, mas makaka-create tayo ng meaningful learning, mas purposeful, okay? Bukod sa napopromote na siya ng attention, may intrinsic motivation, hindi mo na kailangang, o sige, after, pag tinapos mo to, pwede ka magayon. Hindi mo na kailangan ng reward kasi the activity itself is rewarding na dun sa bata. And purposeful pa siya. Okay? So, ito, to think about this sa atin as professionals. What if we use the child's deep interests to assess play skills, language skills, and communicative competence? 'Di ba? In contrary to yung traditional na we provide standardized tests, 'di ba? So what if makita natin through this yung authentic self-expression ng bata? Okay? So let us note that sensory preferences and we use it together with the child's deep interests, you build authentic connection with the child. Okay? Gusto ko i-highlight lang to. Establish connection first before attempting to teach a new skill. Okay? Kailangan meron muna kayong trusting relationship ng bata. Okay? Kasi baka may magtatanong or maiisip nyo, para palagi na lang ba yan? Puro dinosaur na lang ba? Yung ganon? Or dyan na lang ba iikot? Puro yan na lang ba? Paano naman yung mga ibang skills na kailangan matutunan? Okay? Pwede din pong puntahan yon. Okay? As long as meron na kayong trusting relationship ng bata that he trusts you enough na kapag nag-present ka ng ibang activity, he will find it satisfying pa rin. Kasi you're doing it together. Alam mo yon. So, ang satisfaction na sa kanya is yung relationship nyo na ginagawa nyo yun together even if the activity does not fall within his immediate interests na. Mhm. Okay? So, kaya very important that you establish a trusting relationship with your clients or with your kids. Yan. On the top part, sa lahat ng winork on natin, regulation, engagement, dito na, papasok na tayo sa communication. Yan. Okay. Language and communication goals are formulated based on the child's ability and not on his deficit. Based on what is meaningful for the child. Okay? Hindi na siya yung parang, ito yung mga absent skills ng bata. Ito yung i-target natin. Okay? Hindi. Okay? The target natin based on ano yung kakayahan niya, working around ano yung mga meaningful para sa kanya. We always presume competence. Okay? Hindi porket hindi pa kaya ng bata is hindi na niya magagawa. Pwede kasing hindi pa niya nagagawa ngayon, hindi pa niya kaya ngayon, pero if we find a way, um, yung learning style nitong bata na to, pwedeng magawa niya, pwedeng matutunan niya. Okay? Ito yung sinasabi, yung nag-ask si Mami kanina about kung mawawala ba ang gestalt language processing. Okay? In neurodiversity affirming, we respect individual learning styles. Okay? Kung ang isang bata po ay isang language processor, we teach it that way. Okay? Kasi 'di ba sa gestalts, may mga level 'yan eh. So pag naabot na nung bata yung level na nakaka-breakdown na siya, no ma, nung into single words, makaka-create na din siya ng kanyang authentic and makaka-formulate na rin siya ng sarili niyang sentence. So dito, kung ang bata ay analytic language learner, we teach the analytic way. If yung bata is
Gestalt language processor, we teach the Gestalt way. Okay? And we also provide access and we honor all forms of communication. Hindi lang po verbal ang valid communication. Non-verbal, body language, valid nga din yan eh. AAC, high-tech or low-tech, even signs. Okay? I teach my kids signs. Okay. Um, sa functions of communication, usually, di ba, ang priority, in the traditional approach, ang priority is mag-request ng bata, mag-respond, mag-comment, yan. Pero, in the neurodiversity affirming, we include mag-initiate siya. Okay, mag-protest. Okay? I-assert niya ang kanyang sarili. 'Di ba? Magreklamo. Valid 'yon. Kailangan niya matutunan 'yon. Magsumbong. Okay? So, ito na yung sinasabi ko kanina, the double empathy problem. Dito sa double empathy problem, makikita natin that the autistic person and the neurotypical person will they will have problems relating with each other. Dahil daw, an autistic person experiences the world differently and the neurotypical person experiences the world differently. May ibang lens siya. May ibang lens din ng autistic person. Pero, an autistic person, mas madali sa kanya makagets kay socially sa kapwa niya autistic. Katulad din naman ng neurotypical, mas madali sa atin magets ang isa't isa socially. Okay? Pero, it doesn't mean na ang may problema lang is yung autistic person. Okay? So, this is a mutual miscommunication, mutual mismatch. Okay? So, dito, kailangan maturuan din mag-adapt yung neurotypical. Turuan din sila, what are the autistic ways of communicating? 'Di ba? Para mas magets din nila yung mga bodily cues ng isang autistic person. Okay. So, ang focus na natin sa students when we teach social skills, ang focus na sa students is hindi na more on changing yung mga prosody, 'di ba? Looking at the eye, okay? Hindi na po. Ngayon, ang focus na is for them to be better communicators by understanding yung mga tao around them. Okay? Actually, 93% ng communication natin is done through non-verbal communication. Okay? 38% is tone of voice and 55% is body language. Pero most of the sessions focuses on understanding the verbal. 'Di ba? The the meaning behind the mga verbal language versus 93% or bulk of it pala ang mas importante. Okay? So ngayon, ang social skills focuses more on perspective taking, understanding na yung tone of voice versus changing your own tone of voice is understanding the tone of voice of your partner, of your communicative partner, reading the room, 'di ba? Yung makiramdam. Very Mhm. important ito, body language and sarcasm. Okay. So, I'll just share a case. So, let us take the case of VC. Okay? Ang mga deep interest niya, horses, hair clippers, hair dryers, and he is also fascinated with barbershops. Okay. Sa kanyang sensory needs, movement, and proprioceptive activities, his needs are more than others. Okay. Sa session, he will come in dysregulated, sobrang sneaky, gusto niya makuha yung mga horse na toys. Okay, hanapin doon sa mga cabinets. Okay, frustrated because hindi niya nakukuha yung gusto niya, kaya uncompliant. So, very whiny, yan. So, background information lang, another background information, lahat kasi nung mga horses na toys dun sa clinic ay tinago. Because, yun nga eh, parang nakikita yung behavior as very disruptive. Kasi hindi na makapag-movement Focus. activity, hindi makapag-obstacles because ano na, nandun na lang sa
nandun na lang yung mind niya na kailangan makuha ko tong horse na to, kailangan mahanap ko tong horse na to. Okay? So, what I did was, binigay ko ang gusto niya. Okay? Mhm. I go to the clinic, may dala akong mga hair clippers, may mga hair dryers ako. So, from there, we work our way up. Okay, so yung mga vocabs namin worked around yung mga um, Interest. interests niya. Nagpe-play kami ng salon, susuklay niya ako, hair dryer niya ako. Okay? Mhm. Pero along that, nagsisingit-singit din naman ako ng mga non less preferred. Less preferred. Gusto ko kasi mag-grow din yung ano niya, interest. Related dun sa mga barbershop, related din kay horses, para lang mag-grow din yung kanyang vocabs. Mhm. So, yun na natin siya ngayon. Oh, 'Di ba? 'di ba? He is very happy. He is yan, makita mo yung spark sa kanyang eyes when Correct. he engage in these activities. These photos may permission po ng mom. Okay? Mhm. So, yan sa Ay, kung isang photo nanonood si yan. Mami, i-shoutout Hello, natin siya. hello, Hi, mommy. Ma'am! Kung nanonood ka po, thank you po for giving consent sa pag-share. Yes po. Yan. We build clay horses kasi recently ang fascination niya ngayon ay carousel na. O, 'di ba? From the horses, king carousel na, mga Christmas carousel. Yan, nag-build kami diyan. Eto nagso-stories kami gamit yung mga Peppa Pigs. To. Yung isa naman, dinodraw niya, tinatry niya i-draw yung mga things in the barber shop. Okay? And then, saka ako nakapag-provide na sa kanya ng mga less, di naman less preferred, pero ano, hindi lang connected masyado dun sa kanyang deep interests. Yes. Yan. And kung makikita niyo po dito, no, because Teacher Rosie was able to present, yun nga po, earn the trust and build connection, kita mo that the child was able to grow with her and allow her, yun nga, to insert or introduce new concepts, new things na pwede nilang i-explore. So, yung mga gantong bagay, if you think about it, yun nga bakit ba sobrang fascinated siya? Pero kung yung pinagbabawal natin, we provide, for all we know po baka it provides comfort or safety to the child. Yes. Tapos, inaalis mo. Paano siya magiging regulated kung, di ba, ayaw mong ibigay yung something that allows him to calm down, allows him to feel yung grounded, di ba? Yung mga stuff na ganun. Inaalis mo, di syempre mauubos yung oras niya at yung isip niya saan ko hahanapin tong mga to na itinago na alam kong meron yung pa yung isa ang hirap ng pagtatago po kasi if the child knows na meron siyang 5 horses, 'di ba? Isa lang doon magkulang, nagpapanik na siya. Kailangan niyang mahanap lahat. So, 'di ba? We find ways po kasi we'll never know kung paano niya napaprocess 'yun. And instead of yun niya hiding or moving it away, baka it provides them that comfort and safety para mas makatulong sila na mag-calm down, maging regulated, and then able to connect, able to engage, 'di ba? So, yun po yung mga things for us to reflect. Thank you, Teach, for sharing this. And isa pa, Teach, hindi na siya sneaky. Yun yung maganda eh. Hindi na siya sneaky because he trusts na when, pag i-request niya, ibibigay ko. And we will do it together. Okay? And marami na siyang gustong mga nire-request, 'di ba? Yung mga interest talaga ng bata are avenues for them to learn and grow. Hindi naman porket ito lang yung interest niya is hindi na siya mag-grow out of it. Okay? Actually, na mas nag-e-explore pa siya, mas nagiging confident siya to explore other things. Hindi yung parang na-stuck na siya doon sa, hindi ko kasi nakuha eh. Kaya hindi na ako Mhm. nakapag-explore ng iba. Okay, another case is the case of Jay. So ito naman, very, very passionate sa dinosaurs. Lagi siyang magsising ng hikoridikoridak the whole session. And he would refuse to participate in other activities. Ang gagawin lang niya, mag-ila-line up niya yung animals, tapos kakanta siya all throughout the session. Kapag pakita ka ng action cards, action pictures, ay nako, ayaw niya yan. Okay? So, what I did was to sit down with the child. Nagprint ako ayan, ng kalak namin ng hickory dickory dock. And lahat ng mga animals na piniprepare niya,
We sing together, inaakyat namin dun sa mga clock, and then, nung nakakarami na kami, I try to modify the song na. Okay? Hindi na siya hickory-dickory-dock, the mouse went up, the clock, ano na, the mouse slept at the clock, nag-sleep na si mouse, tapos magpe-pretend kami ng sleep. Okay? So, doon nakikita ng bata na, ay, this, this woman is, knows my vibe. Mm-hmm. Okay? Magka-frequency kami. Okay? And then, after that, siya na mismo, nag-modify na siya ng song niya. Oh, Mm-hmm. so nag-create na din siya, 'di ba? Ang galing. And then ito, yung sa clock naman, ire-request niya yan. Ire-request niya sa akin one by one yung numbers. And then, minsan mamaliin ko siya. And then sasabihin niya, no, number 10. Oh, so I I really really appreciate yung mga activities and yung mga sessions na alam ko na yung mga kids ko mayroon spark sa kanilang mga mata. At hanggang pag-uwi, ano ba yun, nagfi-feedback ka dun sa nanay. Yung kid, inuulit pa din yung mga ginawa namin sa loob. Mm-hmm. Okay? So, again, when you will do your activities sa bahay, you can adapt this na you have to start with bodily autonomy and regulation. You have to make sure that the environment meets their sensory needs. You can encourage participation, sustain their participation by using their interests and learning styles. And lastly, pwede mo naman integrate your speech goals. Actually, pwede mo nga itong palitan kahit hindi communication. Pwedeng academic. Sige. Oh, writing. Oh, matching. Cognitive skills. Okay. As long as yung dalawang steps dyan ay nandyan. Okay. So, for takeaways, sa atin as professionals, if we are ready to shift na to this neurodiversity affirming and be a strength-based therapist, you have to embrace that this is a lifelong learning. Okay? You constantly have to update yourself sa iba-ibang approaches. Okay? Sensory integration, Gestalt, AAC, polyvagal. Actually, madami. Hindi ka mauubusan ng pag-aaralan. Okay? And be humble enough to let go of outdated approaches. Okay? I will be very honest, hindi ako neurodiversity affirming when I started. Okay? Lahat ng diniscuss ko dito, ginawa ko yan. Guilty ako dyan. Naghoha ako. I was Compliance based. yes, nag-compliance based ako. Nakipagparamihan ako ng activities. Alam mo yon, kailangan ang measure of a session is kung ilang dami yung natapos namin, 'di ba? Dahil nag-comply ang bata, 'di ba? Mm-hmm. Dahil nag-rewards and punishments din ako. Ginawa ko 'yan before. But then, mararamdaman mo na you are not directing your client into something meaningful for them. Pwede sa akin meaningful kasi daming na-achieve ko yung mga goals eh. Pero for the client, sila naman talaga yung importante. What is meaningful for them? Okay? So again, connection before instruction. Okay, very, very important you establish a trusting relationship with your clients, with your kids. We honor diversity and all the communication styles, even the autistic communication style. Okay? Hindi lang neurotypical communication styles ang dapat nating ituro. Okay? They have their own unique communication styles. And ito nga, if we can move beyond standardized assessments and make evaluations more child-led, okay? Sa assessments, you can have the child bring their own toys, ano yung mga comfortable sila. Hi- Pwede kasi na hindi talaga magre-respond to sa doll or cooking toy set. Wala namang, baka walang meaning sa kanila yan eh. Baka walang value sa kanila yan. Okay? And you have to collaborate with your occupational therapist because sila talaga
yung magiging knowledgeable talaga on the sensory profile of your children. Okay? Ako, yan. Sobrang ano ko na kipag ano sa mga tandem OTs because sila yung tumutulong talaga. Ano bang activities? Paano ko ba mata-target? Ano bang kailangan kong activities alerting ba? Kailangan ko ba yung calming? Kailangan ba yung paano ba yung organizing? Ano ba yung activities na to? Okay, and also involve parents and caregivers. Kasi nga, sabi natin, hindi naman siya problem lang ng autistic, kumbaga, hindi lang cognitive deficit ng autistic individual ang social thinking eh. So, kailangan matutunan din ng parents and caregivers. Ano ba itong autistic communication style ng anak ko? Pag nagfa-flap ng hand, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Ibig sabihin, masaya siya eh. Excited siya. Okay? And all brains are capable of learning. Okay. Ito yung gusto ko lang maiwan is that we all need the right conditions to bloom. Correct. Okay. Yes. Yan lang po. Thank you very much. Wow, grabe. Meron tayong 35 joining us and watching us. So, Thank you very shout out, much po. yes, shout out natin sila lahat. Sana po marami din po kayong natutunan. Teach, pwede mo nang dun sa next slide mo nang Ah, if you yes. have questions or if you want to reach Teacher Rosie, kung baka near the area kayo sa Giginto, Bulacan or sa Plaridel po, you may be interested po to check her out and her clinics. And salamat po. Wow, 40 na tayo ngayon. Salamat. So, nandito tayo sa question and answer. Pero babalikan ko lang yung mga nag-comment kanina na hindi ko nabasa. Si Mami Julian, super ever supportive ito ni Mami Julian. She shared this one to her GC sa Taguig. And si Thank Miss you. Thank you Rochelle, po. si Mrs. Shell Bautista ay nanonood from Tacloban City po. Wow, Hello po. and autism mom. Tapos shout out din natin si nag-comment Karen Claire, the brains behind artificial intelligence are neurodivergent brains, 'di ba? Kasi nga sila yung OG Yes. po eh. Sila Sila talaga yung yung OG AI. correct, 'Di ba? correct. Yes. Hello po, Mami Yali Mirel. Nag-comment kasi siya. And, yan, kung may questions po kayo, feel free to ask. Pero sobrang, ganda po nung, yun nga, very informative sabi ni, Mami Zil. Totoo po, no, ang ganda po. Ako, while just listening to her, ang daming concepts. Sa umpisa pa lang po, kung, by the way, i-upload po natin to sa YouTube channel ko, Miss Joy SP. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-check nyo na. Lahat po ng mga previews, events and webinars ko po nandun po sa YouTube channel na Miss Joy SP. So, mababalikan mo nyo po sila ng libre by subscribing and checking out my YouTube channel. So, yung for today po, ayan, Hi, Mami Dayan from Iloilo is present din and watching us. So, yun nga, yung umpisa pa lang, kino-compare niyo yung traditional approach versus yung neuro-affirming approach. So, makikita mo na yung differences eh, yung growth and yung differences po nila. So, mai-enlighten na tayo. And while going through that, pwede na po tayong mag-reflect kung saan ba tayo sa house. Even if this was parang address for speech therapy and the professionals, if you think about it, sa bahay natin, pwede pong masalamin eh. Paano po tayo mag-isip, paano po natin i-process yung experiences po ng mga kids natin sa bahay, di ba? So yun po yung kagandahan nun. Pwede po siyang mag-apply sa atin sa house. And yun nga, may mga pasingit-singit akong comment kasi gusto ko pong mag-reflect yung mga nakakapanood sa atin. Paano to nag-a-apply sa amin sa bahay? Or ako as a parent or caregiver, paano ko nagagawa or napapakita ko ba to? Nagsusupport ba ako about bodily autonomy? Or regulation, naintindihan ko ba siya? Nare-recognize ko ba pag dysregulated na yung anak ko, 'di ba? And alam mo yung teach, ang dami pa ring parents kasi na magtatanong, paano ko po ba babawasan yung, di ba? Paano ko po babawasan ng echolalia? Paano ko po babawasan ng steaming? Yung mga ganon. So, that in itself shows na, ay, kulang pa ng awareness tsaka Yes. information, di Kahit ba? kahit ako, tinatanong ako nung isa kong parent, paano daw ba matatanggal? Kasi laging every session, laging may dala-dala yung bata na either cupcake na cups, na toy, na rainbow, ganun. Paano daw ba matatanggal yon? So ako, I explain na these are their tools for regulation eh. Kung hindi naman nakaka-harm sa kanya, hindi naman ano sa session, nakaka-delay dun sa session namin, it's okay.
Okay? Yes, totoo po. So isipin po natin, kumbaga mag-reflect po tayo kasi baka sometimes na without us knowing or dahil hindi tayo conscious, baka tayo pala nakakahinder or tayo pala nagko-cause na mas hindi po makapag-connect sa kids natin or makapag-build ng trust sa kanila, they don't feel safe, 'di ba? So ito yung mga bagay na pwede po nating i-reflect din talaga yung mga concepts na tinuro sa atin. Ayan, so far wala akong nakikita na puro nagpapasalamat sila. Thank Thank you, you neighbor po. SPs. Thank you po for Hello. joining Hello, us. Teacher Lolly. From Bulacan din si Teacher Lolly. Ayan. Hello po. Super salamat. So, Teach, pwede mo nang stop share. Ayan, pero yan, dyan yung po Okay. pwedeng i-check si Teacher Rosie. Yes, Sobrang thank you po. salamat po sa nag-share. So, imagine niyo po, 2 days na lang po tapos na yung September. Parang saan napunta ang September? Pero super, super bilis. And papasok na po na October. Sa lahat po sa inyo, you can follow me in Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok po. So yung mga gusto nyo balikan po ng mga previous webinars ko po, although long content po kasi siya, nasa YouTube po siya. Ang dami po doon. So kung may free time po kayo, i-multitask nyo while eating, while washing clothes or naglilinis ng bahay, yan, i-play nyo po siya sa background nyo para mas matutunan nyo pa po yung mga na-discuss and mga na-invite natin na guests. And super excited ko din po na i-share sa inyo na we still have 2 months left kasi usually hanggang November lang yung mga events ko teach. So, sobrang interesting po nung last 2 months for 2025, yung mga guests po natin for Awesome Minds, for RSL Peeps, and for A-Team, naku, abangan nyo po yung October and November po na pasabog natin kasi mas Wow, marami pa exciting po kayong teach. totoo. By November, our last awesome guest is my first ever adult autistic individual. So, Ay, sobrang wow. excited ko siya. First time po na adult to na magpo-provide sa atin at mag-share ng experience niya. So, ano Yes, yan, yeah, maganda stay tuned. yan. Totoo, From their lens na, 'di ba? correct. Maganda. Stay tuned po kayo. Sobrang excited ko po kasi dun sa pumayag siya. Pumayag tong first autistic individual na guest po natin. And yung ibabahagi niya talaga. Kasi kahit ako nung nag-meet kami, ang dami kong natutunan sa kanya. Wow, for a first meeting, ang dami kong na-open talaga yung mind ko. Parang thinking na, yun nga, akala mo ang dami mo nang alam. Pero hindi, ang dami pang kailangan matutunan. So much more talaga. Siguro yun yung isang natutuwa ako dito kasi yun nga, it makes you humble enough to know na ang dami mo pang pwedeng matutunan. I learned so much from your talk, Rich. Thank you for your time, for taking the Thank you effort din, Teach. um, to provide the slide and to share it na mas relatable sa parents. So yun po talaga yung aim and goal po ng page ko tsaka dun sa mga social media to really reach more families. Lalo na po marami talaga yung magtatanong tas hindi talaga afford yung speech therapy or yung services. So, nandun po yung reason kung bakit nagpo-provide ako ng free content because I really want to help those na gustong-gusto na magkaroon ng access sa therapy, sa speech therapy, or sa OT, pero they don't have enough finances or yun nga, yung mga resources nila. So, sana po i-share nyo po, baka may kakilala po kayo kasi by just watching or replaying po yung mga episodes, pwede po na matuto po sila. So, maraming maraming salamat po siya. Again, Teacher Rosie, thank you so much. Magpo-post po ako ng Thank events you. for October and November and excited po ako. So, please check out my YouTube channel and all the social media platforms din po. Same handle, Miss Joy SP. God bless you. Bless everyone po. God bless everyone po. Good night po. Teacher Rosie, thank you so much. Bye po. Thank Until you next po. time.